Mga kapatid, maging ang NBI ngayon ay nagsisiyasat na rin sa mga naging banta ni VP Sara at pinag-aaralan mga kapatid kung maari siyang makasuhan. No? Dahil kung naaalala ninyo mga tol, isang beses nangyari na rin yan, nare-recall ko lang. No? Merong isang guro, teacher na parang nag-upload o nag-video na may pagbabanta din kay Pangulong Duterte mga tol, dati former President Duterte. At siya ay hinuli ng NBI mga tol. Guro yun mga kapatid. Kaya nga ngayon nababasa natin sa mga comment kapag mababang tao lang, simpleng tao lang nagsalita ng ganyan, kulong agad, huli agad. Pero ito kasi mga tol, VP to Vice President to mga tol. No, kaya ngayon eto NBI nagsisiyasat na rin kung pwede siyang makasuhan dahil dun sa kanyang mga binitawan sa video. Kung naaalala ninyo kung ano yung sinabi niya. Sabi rito sa report, pati National Bureau of Investigation tinututukan na ang mga ginawang banta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Maari kaya siyang kasuhan dahil dito mga tol. Yan ang ating panonoorin. Bibigyan natin to ng reaction video and commentary mga kapatid kung bakit natin pinag-uusapan to dahil bilang isang Pilipino naapektuhan ng ating demokrasya, naapektuhan ng ating lipunan dahil sa mga ganito. Dahil alam nyo na, 'di ba, sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas nangyayari din mga tol yung may mga sinusuportahang mga kandidato at pati yung mga supporters nag-aaway-away din. 'Di ba? So, wag na natin patagalin pa. Mula to sa GMA News, panoorin na natin to mga tol. Pati National Bureau of Investigation o NBI tinututukan ang mga ginawang banta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Pwede kaya siyang makasuhan dahil dito? Yeah. Ang sagot ay isang legal expert sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. Eto mga tol ulit bilang isang mamamayang Pilipinong nakapakinig, malinaw kasi talagang pagbabantayon. 'Di ba? Hindi pwedeng ipaliwanag na ginanito kasi siya, ginipit kasi siya, 'di ba? Nagsimula daw kasi sa tambalos-los, 'di ba? Ganun yung mga nababasa ko sa comment, mga tol, nagbabasa ako ng mga comment ninyo. Ginigipit daw kasi siya, kaya ganun mga tol. Marami kasing paraan mga tol para ipagtanggol mo sarili mo o kaya lumaban ka, 'di ba? Na naaayon din sa iyong posisyon as Vice President o as House Speaker o kung ano man ang posisyon mo sa gobyerno. Maraming paraan para lumaban ka. Pero yung mga ganun kasing pahayag mga tol, medyo alam mo na, hindi talaga maganda. Tuloy natin. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte, tinawag ng law enforcement authorities na active threat laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos tungkol pa sa President, di ba? Yung sinasabi mo. At ang PNP, pinaiimbestigahan na ito sa CIDG. Ang NBI, sinisiyasat na rin ang pahayag ng bise. Pero para sa NBI, walang aktwal na banta ngayon sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Yeah. Unang ginawa ng NBI ay i-check kung hindi yun deepfake, kung hindi yun AI generated. So we found out that the same is authentic. Oo, kasi mismo si VP Sara, namin niya naman sabi niya malinaw naman ang audio, 'di ba? Sa ano nila to Zoom meeting nila to Ang rule natin, pagka may threat sa life ng presidente, ng matataas na opisyal, even kay VP Sara, ay hindi namin yan tinetake lightly. Iimbitahan ba ng NBI ang bise para sa interrogation? Hindi po natin isinasa isang tabi. Pinag-aaralan din daw ng NBI kung maaari bang makasuhan ang bise. Dagdag ng National Security Council, usapin ng pambansang seguridad ang anumang banta sa Pangulo. Nakikipag-ugnayan na sila sa law enforcement at intelligence agencies para imbestigahan ng banta at kung sinong posibleng gumawa nito at motibo nila. Nanghingan ang bise ng reaksyon sa pahayag ng NSC. Medyo pagod ako ngayon, but in the proper time, I can answer everything. Ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, maaaring kasuhan ang bise batay sa mga pahayag niya. Ang problema kasi kay VP Sara mga tol, nakikita natin ito yung napapansin natin sa kanya. Masyado siyang nadadala ng kanyang emosyon. Hindi natin masasabi mga kapatid na tama o mali siya. Siguro mali siya sa paraan niya
no, dun sa mga binigkas niyang salita. Pero hindi naman nating masisisi siya dahil malamang sa malamang mga tol ay talagang meron siyang hinanaing o hinakit, no, at talagang sabihin nating mga tol totoo na ginigipit siya, mga kapatid. Kasi itong pamahalaan na to, mga tol, maraming sablay din dito, mga tol. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, wala tayong pinapanigan sa kanila. Marami ding sablay itong pamahalaan na to, mga tol. Kung hindi man kay PBBM, mga tol, siguro sa mga nasa ilalim niya, no? Ito nga, mga kapatid, may nakita akong video. Ito yung sabi ni Katon Ying, mga tol. Panoorin natin saglit. Bahagya lang to. Ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Which is administrasyon ni PBBM, mga tol. I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Garapal ang katiwalian. Ito'y isang mga tol na broadcaster at talagang nakatutok siya sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan. Mas marami siyang nalalaman kaysa sa atin, mga tol. So ngayon ay binibigyan lamang natin ng reaksyon kung ano yung kanyang mga napupuna, kung ano yung mga napapansin niya, mga tol. Garapal daw talaga ang katiwalian. Katiwalian, mga tol, sa administrasyong to. Sasabihin ko po sa inyo yan. Sa ilalim ng administrasyong to, mga tol. Hindi sa administrasyong to, sa ilalim. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Mismo. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman, pati ng mga senador, sa mga government projects. Okay, so panoorin nyo na lang yan, mga kapatid, no, sa video mismo ni Katon Ying. No, balik tayo rito sa GMA, no, mga tol. Si Katon Ying na mismo ang nagsabi, isang batikang broadcaster yan, at napapansin niya na sobrang garapalan daw talaga ang katiwalian, no, dito sa ilalim ng administrasyon na to, at mismong si PBBM na dapat, mga tol, ang umaksyon tungkol dito. Hindi kasi siya pwedeng magkibit balikat lang. Kahit nga si Congressman Marcoleta, mga tol, na iinis na at nahihiya na daw siya, mga tol, sa mga nangyayari mismo sa Kongreso, yung mga nangyayari dong mga hearing, at kaya ngayon galit na galit din si VP Sara. Pero again hindi natin sinasabing tama yung ginawa ni VP Sara na nagbanta siya ng ganun. Mali yung pamamaraan na yun, lalo pat Vice President siya. Marami namang ibang paraan, mga tol, para maipagtanggol niya sarili niya, di ba? Kung talagang malinis naman, malinis, pero sabi nga ni Congressman Marcoleta, kasi ang problema rito, mga tol, yung confidential fund ni VP Sara, talagang ginigipit daw siya doon, sabi niya ganun. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, mga tol, napakaraming national government agencies. Lahat daw yan nakatanggap, o marami dyan ang nakatanggap, di man lahat, no? Marami dyan ang nakatanggap ng confidential fund. Pero bakit daw nakatutok lang sa isa ang Kongreso? Diba? Sabing ganun, bakit daw nakatutok lang sa isa? At ayun nga, si VP Sara, mga tol, ang napuputukan. At tila ba tahimik lang ang ating presidente tungkol dyan. Kaya talagang nabubuntunan din siya ng sama ng loob, mga tol. No? Tuloy natin tong balita. Only the president is immune from suit. Okay. Only the president is immune from suit. So, ang presidente lang ang hindi pwedeng kasuhan. So, ang vice president pwede. All others can be charged. Dahil abogado ang ating vice president, she can also be charged for unethical conduct. Unethical nga talaga, no? But the penalty there is only pinakamataas na disbarment. Disbarment lang. So hindi na siya magiging attorney pag na-disbar siya. Legal profession. Pwede ring libel. Kasi hindi lang naman yung pagmumura, kundi inakusahan talaga niya ng malalalim at malalaking krimen o mga anomalya. Akusasyon. Yung First Lady.
Para kay Senate President Cheese Escudero, nakakabahala at hindi angkop sa kanyang posisyon ang mga pahayag ng bise. Yun nga Panawagan niya sa malalapit sa bise, payuhan siyang iwasan ang ganitong mga aniyay di angkop at posibleng criminal statements na hindi umano makatutulong kay Duterte at maging sa bansa. 'Di ba? Yung mismong sarili niya kumbaga parang mga tol, mga parang self-destruction yung ginawa ni VP Sara. Again, ang sabi nga natin, hindi natin siya masisisi kung talagang masama loob niya dahil baka nga naman talagang ginigipit siya. At ang sabi nga mismo ni Katon Ying, mga tol, garapalan daw ang katiwalian ngayon dito sa ilalim ng administrasyong to. At tanging si PBBM lang, mga tol, ang kailangan umayos at umaksyon dyan, mga tol. Diba? Pero hindi talaga tama, unethical nga yung ginawa ni VP Sara na pagbabanta na mismong NBI na pinag-aaralan kung maari siyang kasuhan. Sabi naman dito ay only the president daw, sabing ganon, is immune from suit. No? All others can be charged. Dahil abogado ang ating vice president, she can also be charged for unethical conduct, but the penalty there is only ang pinakamataas noon ay disbarment lang. Dahil dun sa pagiging at abogado, disbarment yon. Pero sa iba, sa ibang posisyon niya, pwede pa siyang makasuhan doon. Pwede ring daw libel, no? So mabigat talaga, mga kapatid, yung naging hakbang ni Vice President na dala siya ng emosyon niya. Hindi niya na napag-isipan ng maayos, mga tol. Ang masama nun, ay marami tayong nababasa at marami tayong napapanood na nagbabadya daw ang mga people power, mga ganyan. O di ba lalo lang gumugulo ang ating pamahalaan, napakarami nating problemang hinaharap talaga ngayon. Tas ganito ang nangyayari. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.